Hi Miss Fujiko, magandang araw po sa iyo, pati na rin sa lahat ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Ako po si Jerome, taga Bataan. Meron po akong naging karanasan na masasabi kong kakaiba, pero exciting din sa part ko. Simulan ko po ang kwento sa simula para malinaw sa inyo ang lahat. Ipinanganak at lumaki ako sa Maribeles, Bataan. Nagmula ako sa katamtamang antas ng pamumuhay ng pamilya ko. Tatlo kaming magkakapatid at ako na ang bunso. Noong matapos akong mag-aral ng college, ay kung saan-saan akong nag-apply ng trabaho. Pero parang hindi ko makita ang trabahong swak sa pinag-aralan ko. Karamihan pa ay masyadong mababa ang offer na para bang hindi college graduate ang tingin sa akin. Pero ganun pa man ay hindi ako sumuko sa pag-a-apply sa kung saan-saan. Lumuwas rin ako ng Manila para doon mag-submit ng mga resume. Baka po sabihin ng iba na uso ang online application. Opo, totoo naman yon. Pero marami pa rin ang kumpanya na tumatanggap ng hard copy ng resume kapag mag-a-apply. Kaya pakiramdam ko ay mas effective yon dahil madaling makikita ang hard copy kaysa doon sa through email lang. Sa kabutihang palad ay natanggap naman ako sa trabaho at mas lalo pa akong natuwa dahil may kataasan ang offer na sahod. Iyon nga lang sa Cavite ang location ng office na papasukan ko. Malayo yon dahil tagbataan nga ako. Pero dahil sa career ang hanap ko at nakita ko na rin ang trabahong gusto kong gawin, kaya baliwala yun sa akin. Noong matapos akong mag-interview ay sinabi sa akin ng nakausap kong taga-Human Resource Department na pwede raw akong mag-rent ng isang buong bahay sa isang subdivision malapit sa office na papasukan ko. Mura lang daw ang mga paupahan doon dahil bago lang ang subdivision. Pero pagkalabas naman ng gate ng subdivision ay walking distance na lang ang papasukan kong office. Kaya naman, hilingi ko ang pangalan ng subdivision at agad ko yung pinuntahan kinabukasan. Friday kasi ang contract signing ko. Tapos sa next Monday na ang start ng duty ko. Kaya naman kinabukasan noon, araw ng Sabado, ay agad na akong nagtungo sa nasabing subdivision. Naglakad-lakad ako doon sa loob. Karamihan ng mga bahay ay wala pang tao. Lahat din ng mga bahay doon ay 2-story o 2 palapag na may 3 kwarto. Hanggang sa may makita akong isang unit na nakabakod ng mababa ang harapan. Malinis ang mga halaman, pero may nakalagay na house for rent signage. Tapos may contract number. Agad ko yung tinawagan. Sinabi ng nakausap ko ay puntahan ko raw sa may labas ng subdivision. Katabi daw ang bahay ng isang tindahan at doon namin pag-usapan ang tungkol sa bahay. Ang sabi ko naman na sige pupunta ako kaagad dahil kailangan ko na nga na malilipatan. Pagkarating ko sa tapat ng tindahan ay may nakatayong mag-asawa. Ang sabi nun sa akin, "Iho, ikaw ba si Jerome, yung nakausap namin?" Sabi ko naman, "Opo, ako nga po yun." Pinapasok nila ako sa kanilang tahanan at matagal kaming nag-usap tungkol sa mga regulations nila sa bahay. Puro lang naman yon tungkol sa pagpapatuloy ng bisita at mga kamag-anak. Kaya sinabi ko na lang na lumalayo ang mga kamag-anak ko at uuwi naman ako sa amin. Every 2 weeks kaya sa tingin ko ay hindi rin nila ako dadalawin sa bahay. Idagdag pa na busy sa kanyang malaking tindahan si mama ko. Matapos ang aming pag-uusap ay agad akong nagbayad ng 1 month advance at 1 month deposit. Tapos ibinigay na sa akin ang susi. Ang sabi ko kasi na kailangan ko na makalipat kaagad dahil may pasok na ako sa paparating na Lunes. Nalaman ko rin na ang totoong may-ari para talaga noong bahay na yon ay ang kanilang anak na nagtatrabaho sa Singapore. Binili yon dahil ikakasal na dapat. Kaso nagloko ang girlfriend kaya hindi natuloy ang kasal. Muli na lang bumalik sa abroad ang kanilang anak at nagdesisyon silang
paupahan na lang ang unit. Sa katunayan nga raw, ay kumpleto na ng mga basic na gamit ang loob noon. Pwede ko raw gamitin yon. Lahat naman yon ay brand new, kaya pag may nasira, ay papalitan ko na lang ng bago. Pumayag naman ako sa kasunduang iyon, lalo at wala akong balak ubusin ang weekend ko sa paglalaba ng mga damit. Noong matapos nga ang aming pag-uusap, ay agad ako umuwi sa amin sa Bataan para kumuha ng mga damit na gagamitin ko. Wala naman akong kailangan na uniform, basta formal o semi-formal ay ayos lang daw. Slacks na pantalon, kahit anong sapatos na itim, tapos kahit anong polo, long sleeve o polo shirt ay ayos lang. Basta wag lang akong papasok ng naka-t-shirt. Kaya masasabi kong napakaluwag ng company na ito sa akin. Sa bagay, computer analyst at programmer lang naman ako. Wala akong ibang makakausap na tao dahil sa loob lang ako ng opisina buong araw at hindi haharap sa mga client. Kaya kahit ano nga naman talaga ang isuot ko. Pagka-uwi ko ng bahay ay tuwang-tuwa si mama dahil hindi siya makapaniwala na natanggap na ako sa trabaho. Mahigit 2 taon na kasi ako na palaging lumuluwas ng Maynila para mag-apply at umattend ng mga interview. Palagi na lang sablay. Kaya sa pagkakataong ito ay sobrang proud daw sila sa akin at binilinan akong pagbutihin ko ang aking trabaho dahil minsan lang dumating sa buhay ang magandang pagkakataon kaya dapat hindi sinasayang. Noong sumapit ang linggo ng madaling araw ay agad na akong umalis ng Bataan para magtungo sa inuupahan kong bahay sa Cavite. Marami pa kasi akong kailangang asikasuhin lalo na ang pagkain at isusuot kong damit. Pagkarating ko sa bahay na rerentahan ko ay nakita kong may nakaparadang sasakyan sa katabing unit. SUV yon na kulay red kaya naisip ko kaagad na mukhang babae ang may-ari. Pagkapasok ko sa bahay, ay agad kong inalam kung anong mga gamit ang meron. Naglaman kong may kalan at tangke ng gas at ang tangke ay mukhang hindi pa nagagamit. Kasi hindi pa naman naikabit sa stove ang hose. Kaya naman ikinabit ko na. Nasa usapan naman namin ni Aling Meli na lahat ng naroon ay pwede kong gamitin. Papalitan ko na nga lang kapag dumating ang panahon na aalis na ako. Pagkapasok ko sa kwarto ay may nakita rin akong plancha at yung kabayong kahoy na plantsahan. Kaya nasabi ko na sakto at may magagamit ako sa pagpaplantsa ng mga damit ko pagpasok sa trabaho. Muli akong umalis at nagpunta sa Talipapa malapit sa gate ng subdivision. Kailangan kong bumili ng bigas at pang-stock na pang-ulam. May refrigerator naman at pwede ko rin daw yung gamitin. Tamang-tama, pwede ako magluto na ng maraming ulam tapos i-freezer para ipapainit na lang sa tuwing kakain ako. Bumili na rin ako ng 2 container ng tubig para sa mineral water. Pagkarating ko sa bahay ay sobrang busy na ako kaagad. Nagsaing na rin ako habang nagluluto noong minuto. Noong lumabas ako upang maglagay ng plastic sa basurahan, ay nakita kong may isang batang ginang ang naroon sa may kotse. Maganda siya, matangkad, at sakto ang pangangatawan. May kinuha lang siyang gamit roon sa loob ng sasakyan, at nung isarado niya ang pintuan ay napalingon siya sa akin, kaya nagkatinginan kami. Humiti siya at lumapit sa akin. Hi! New owner ka ng unit na yan? Sabi ko naman, naku hindi, nag-rent lang ako. Kakalipat ko lang today. Sabi niya naman, okay, so you will be my new neighbor? By the way, I'm Regine. Sabi ko naman, I'm Jerome. Regine, ikaw may-ari ng unit na tinitirhan mo? Naku, hindi rin. Tenant lang din ako. Pero more than 1 year na kami dito. Bakit? Sinong kasama mo sa bahay? Tanong ko pa. Ang dalaga kong anak. Separated kasi ako sa asawa, nasa kanyang anak naming lalaki. Kaya itong dalagang nasa akin. Ay, ganun ba? So, nice meeting you, Regine. Kailangan ko nang pumasok, may niluluto kasi ako sa kusina.
baka matuyuan. Mukhang naaamoy ko rito eh. Mabango tsaka mukhang masarap. Sabi naman, don't worry, hatid ko kayo dyan mamaya pagkaluto. Talaga? Nice, ang sarap pala magkaroon ng kapitbahay na magaling magluto. O sige na, pumasok ka na roon. Baka masunog pa yung niluluto mo. Wika niya at agad nang umalis. Ako naman ay dali-dali na rin pumasok sa bahay para tignan ang niluluto ko. Mabuti at hindi pa naman natuyuan, pero malapit na. Makalipas ang kalahating oras ay tapos na akong magluto. Naglagay ako ng menudo sa isang katamtamang laki na mangkok. Tapos lumabas na ako ng bahay para ihatid yon sa kanila. Walang gate ang bakuran nila, kaya naman dumiretso na ako sa pinto nila at kumatok. Regine? Jerome here. Eto nang sinasabi kong ihahatid ko. Wika ko pa. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto. Nagulat pa ako dahil hindi yon si Regine. Isa yung mastisang dalaga, matangkad, maputi, mahaba ang buhok, matangos ang ilong at higit sa lahat, gifted sa mga bagay na yon. Saglit pa nga ako natulala habang nakatitig sa kanyang mga mata dahil hindi ko maintindihan kung kulay blue ba yon o gray. Natauhan ako noong muli niyang sinabing, "Kuya, ano pong kailangan nyo?" Sabi ko naman, "Ay, oo nga pala. Ako si Jerome, bago niyong kapitbahay. Diyan ako sa katabing unit. Nakausap ko si mami mo kanina. Sabi ko na bibigyan ko siya nitong niluto kong ulam. Menudo. Eto, sa'yo ko na ito ibibigay. Nasaan na bang mami mo?" "Nasa taas nagpapahinga. Panggabi kasi ang trabaho niya kaya tulog siya sa tanghali hanggang alas 8 ng gabi." Ganun ba? Eto, siya nga pala, anong pangalan mo?" "Bianca." "Okay, nice meeting you, Bianca." Sabi niya naman, Sige, wait lang Kuya Jerome, isasalin ko lang sa ibang lalagayan tong ulam para maiuwi mo na rin lagayan." Sige," sagot ko pa. Noong maibalik na sa akin ang mangkok ay agad na rin ako umuwi sa bahay. Nasabi ko na lang sa sarili na mukhang magiging exciting ang buhay ko at pagtira sa lugar na yon dahil sa kapitbahay kong mag-ina. Pareho silang maganda at walang itulak kabigin. Pero syempre, doon na ako sa anak dahil bata pa at mukhang sariwa. Agad na akong nagtanghalian kahit alas 11 pa lang noon. Magpaplantya pa kasi ako ng mga damit at matutulog rin ako ng mahaba dahil siguradong magiging mahaba ang duty ko sa trabaho dahil nagsisimula pa lang ako at kakapain pa lang ang mga bagay-bagay. Kailangan ko rin maglaan ng mahabang oras para pag-aralan ang mga company policy na may kinalaman doon sa trabaho ko. Kinabukasan, na first day ko sa trabaho. Pagkarating ko sa office ay wala pang tao masyado. Masyado kasi akong napaaga dahil ayokong malate sa aking first day. Kaya naman inagahan ko talaga. Napansin kong 4 ang cubicle doon. Tapos 2 lang ang may mga nakalagay na gamit. Ilang saglit pa ay dumating na ang aming department head. Ang sabi niya dati ay 4 ang under niya sa department na yon. Pero biglang nag-awol ang isa. Ang isa naman ay nag-resign na biglaan. Kaya hindi sila nagkaroon ng mahabang time para makahanap ng kapalit. Kaya magiging 3 muna kami for the meantime. Habang hindi pa nakakapag-hire ng pang-4 sa team namin. Ilang saglit pa ay may dumating ng 2 empleyado. Ipinakilala niya sila sa akin ng aming department head. Yung isa ay si George, ang isa naman ay si Patricia. Mga system analyst at programmer sila katulad ng magiging trabaho ko. Matapos kaming maipakilala sa isa't isa, ay binilinan si Patricia sa kanya. Ako ang magsisit-in para maturuan sa mga systems namin at sa mga basics function. Kaya natuwa ako. Yung si George kasi ay tila ba pasad na ang mundo. Nakasimangot, gusot ang buhok, pati na ang suot na polo shirt. At maraming mantsa at gusot rin. Si Patricia naman ay magaan ng aura at mukhang masaya sa kanyang ginagawa. Nagsimula na nga ang training ko at si Patricia ang nagtuturo sa akin sa lahat.
Sabay rin kaming kumakain ng lunch dahil parehas kaming may baon. Kaya habang kumakain kami sa pantry ay nagkakaroon kami ng oras na magkwentuhan at magtanungan tungkol sa background ng isa't isa. Magmula noong mag-start ako ng duty ko ay halos 3 months ang lumipas na hindi ko nakakausap ang kapitbahay ko na mag-ina. Madalas kasi ay past 10 PM na ako nakakauwi. Tapos sa umaga naman ay tulog na yata sila kapag umalis naman ako ng bahay. Hindi ko rin muna naiisip noon ang tungkol sa aking personal na pangangailangan dahil tutok na tutok ako sa aking training sa trabaho at nag-e-enjoy ako na si Patricia ang palagi kong kausap at katabi araw-araw at maghapon. Makalipas ang mahigit 1 taon ng aking pagtatrabaho ay naging magaan ang lahat. Nadagdagan pa kasi kami ng 3, bali 6 na kami sa team. Kaya naman, pare-pareho na kaming nakakauwi ng 5 PM. At dahil sa malapit lang ang bahay ko sa trabaho, kaya naman medyo maliwanag pa ang paligid ay nasa bahay na ako. Isang araw noon, pagka-uwi ko ng bahay ay naabutan kong umiiyak si Bianca sa harapan ng kanilang bahay. Noong makita niya ako, ay agad siyang tumayo at pumasok. Napansin kong wala rin doon ang sasakyan ni Regine sa harapan. Pinasok ko sa oven ang natira kong pizza. Noong nakaraang araw, ipinainit ko yon. 4 na malalaking slice pa naman yon kaya naisip kong i-share ang 2 kay Bianca. Hindi rin ako nahihiya na makipag-usap sa kanya dahil wala naman kami ibang kapitbahay. Ano naman kung bigla na akong talikuran at pagsalitaan ng hindi maganda. Walang ibang makakaalam, lalo at gaya ng nasabi ko na kanina, iilan pa lang sa mga unit na naroon ang may tao. Iyon sa bahagi namin ay 2 unit lang kami na may nag-uukupa. Ang mga katabi naman ay wala pang nakatira. Inilagay ko sa Tupperware yung 4 na pizza, tapos dinala ko yung 1.5 liter na Sprite na nasa ref na sobrang lamig at nagyayelo pa nga. Naglakad ako papunta sa may harapan ng bahay nila, sa may mga plastic na sofa na nasa labas, tapos may lamesa rin sa gitna, kaya doon na ako umupo. Nagsabi ko pa, "Bianca, tara, snack tayo. May dala akong pizza. Bagong painit to kaya alika na habang mainit pa. Ang mami mo nasaan?" Wika ko pa. Ilang saglit pa ay lumabas ng bahay si Bianca at tapos sabi niya, "Anong ginagawa mo dito?" Di inaaya ka magmerienda. Halika na, saluhan mo na ako. Kumuha ka pala ng baso, wala akong dala. Nakasimangot siya pero pumasok sa bahay nila at kumuha ng baso. Noong buksan ko ang Tupperware, ay nanlaki ang mga mata niya noong makita. Supreme pizza ang nadoon. Maraming karne yon at kumpleto sa sahog at maraming cheese. Kumuha na ako agad ng isa at sinimulang kumain. Kumuha na rin siya ng isa, saka umupo sa plastic na sofa. Tahimik lang siya na kumakain at hindi pa rin ako kinakausap. Noong maubos ko ang isang pizza, ay nilagyan ko ng soft drinks ang 2 baso sa harapan namin. Nakita kong nakatitig siya sa binubuhos kong soft drinks na mukhang natatakam na rin siguro dahil sa nakikitang nagyayelo yon ng kaunti. Noong matapos akong maglagay ay agad na akong uminom. Nakita kong dinampot niya na rin ang isang baso at tuloy-tuloy sa pagtungga. Pagkababa ay napabuntong hininga siya at napadighay pa. Malakas yon kahit pa nagtakip siya ng bibig. Muli akong dumampot ng pizza dahil tig-2 naman kami doon. Mabilis ko yung naubos, saka ako muling nagsali ng soft drinks. Noong matapos akong uminom, ay tumahilot lang din muna ako at nakatingin sa malayo. Hinintay ko siyang makatapos kumain bago ko kausapin. Noong matapos siyang kumain ay saka ako nagtanong, "Nag-away ba kayo ng mami mo?" Tumango naman siya. Ang sabi ko naman, "Kung sakaling kailangan mo ng tao mapagsasabihan ng problema mo, narito lang ako. Handang makinig ha. Siguro naman, obvious sa'yo na wala akong kasama sa bahay kaya sabik ako sa kausap at sabik din ako makinig sa kwento ng iba."
Sige pala, balik na ako sa bahay. Baka naiistorbo na kita. Salamat sa pagsabay mo sa akin sa merienda. Ang boring kasing kumain mag-isa kaya naisipan kong ayain ka. Wika ko pa. Narinig ko namang sinabi niya, "Salamat Kuya Jerome sa pamerienda." "Oo, walang anuman." Sagot ko pa at nagtuloy-tuloy na ako sa pagbalik sa bahay na aking tinitirhan. Dahil sa hapon na noon, kaya naghugas na ako ng kaldero ng rice cooker para magsaing. Noong marinig ko si Bianca naglalakad papasok sa aking bakuran, hindi ko naman kasi isinara ang pintuan ng gate. Hinayaan ko lang siya dahil parang tulala lang kasi na naglalakad at tahimik. Nakita kong diretso siyang pumasok sa bahay at umupo sa may sofa sa may sala ng bahay na tinitirhan ko. Ang sabi ko pa sa kanya, "Bianca, okay ka lang ba?" Sabi niya naman, "Kuya, pwede ba akong makikain dito?" "Ha? Bakit?" "Hindi raw uuwi si Mami. May lakad daw siya ng mga kaibigan niya. Tapos wala namang matinong pagkain sa bahay. Pasit kanton lang ang pwedeng maiulam, wala pa nga rin kanin. Magsasaing pa lang ako." Sabi ko naman, dito ka na lang kumain." Bumili ako ng kare-kare sa karinderya sa labasan bago ako umuwi. Kasya ito sa atin. May 2 pritong manok pa naman ako sa rep. Ipainit lang ito sa air fryer para uminit. At para bagong luto na rin. "Salamat Kuya Jerome." Wika niya, pero hindi tumitingin sa akin. Noong makapagsalang ako ng sinaing ay lumapit ako sa sala at umupo na rin sa sofa. Katapat ng pinag-upuan niya. Kaya magkaharap na kami noon. Ang sabi ko sa kanya, "Bianca, yung totoo, may problema ba kayo ng mami mo?" Bumuntong hininga siya bago sumagot, "Opo Kuya Jerome, nakakahiya man itong sabihin pero hindi matinong babae si mami. Oo, may trabaho siyang may tino at nakapagtapos rin siya ng college. Pero yung attitude niya noong college ay nadala niya pa rin hanggang ngayon. Panay gimmick at barkada pa rin ang priority niya. Yun din ang dahilan kaya sila naghiwalay ni Daddy. Makailang beses niyang nahuhuli ni Daddy na may kasama siyang ibang lalaki. Ang palagi niya lang sagot na kaibigan lang naman daw niya. Masyado lang daw mahigpit si Daddy at sinasakal ang kalayaan niya. Pero kung akong tatanungin, tama si Daddy. Dahil sinong lalaki ang matutuwa kung halos linggo-linggo ay nasa ibang lugar ang asawa mo at mga barkadang lalaki ang mga kasama. Makikita rin sa pictures na kung sino-sino ang nakaakbay sa kanya. Kaya may dahilan si Daddy para magselos at magalit sa mga ginagawa niya. Tapos ngayon naman na ako na lang ang nasa kanya, saktong pinag-aral niya lang ako. Tapos kapag may mga project ay palagi niya lang sinasabing wala siyang pera. Mangutot lang daw muna ako sa mga kaklase ko. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa mami ko." Mahabang pagsasalaysay pa ni Bianca habang umiiyak. Sabi ko naman, "Alam mo Bianca, yung case ng mami mo ay wala ka nang magagawa dyan. Maaaring hintayin mo na lang ang pagtanda niya at mag-mature na siguro siya noon. Pero sa ngayon ay mag-focus kasi yung pag-aaral. Kapag nakapagtapos ka na sa pag-aaral ay makakapagtrabaho ka na at pwede ka nang humiwalay sa mami mo. Ikaw na masusunod nun sa buhay mo kung paanong papatakbuhin ang sarili mong buhay. Pero sana, wag mo nang gayahin pa ang mami mo. Nakita mo na nga hindi magandang epekto sa pamilya at mga anak." "Opo Kuya Jerome, hindi ko po talaga gagayahin. Galit nga ako sa kanya. Ang saya-saya namin dati at masaganang pamumuhay dahil magandang trabaho ni Daddy at nanggaling rin sa mayaramang pamilya. Pero siya lang talaga ang panay ng pagluloko sa kanya, kaya iniwan kami ni Daddy." Hindi naman ako nagkomento pa noon. Hinayaan ko lang siya na umiyak para mailabas ang sama ng loob. Lumipat lang ako sa may bandang tagiliran niya at hinimas-himas ang kanyang balikat at likod para mabawasan ang pagluluksa. Grabe kasi talaga ang paghikbi niya. Makalipas ang kalahating oras ng pag-iyak, ay sabi ko, "O tama na yan, baka ma-dehydrate ka kapag natuyuan ka ng luha. Maiwan muna kita, i-check ko lang kung okay ng sinaing para makakain na tayo." "Okay po kuya," sagot niya pa, tapos iniwan ko na nga siya sa may sala. Pagkarating ko sa kusina ay agad na akong naghain dahil luto na ang sinaing.
Ipinainit ko na rin agad ang fried chicken dahil baka yun ang gusto niya. Bagong luto naman kasi ang kare-karing laman ng baka noong bilhin ko, kaya hindi na kailangan ipainit pang uli. Noong ready na ang hapagkainan ay tinawag ko na siya. Halika na dito, Bianca, kumain na tayo. Agad naman siyang lumapit at umupo. Tinitigan ko siya sa mga mata habang papalapit. Napakaganda niya talaga. Kahit pagaling sa pag-iyak at namumula ang mga mata, ay hindi yun nakabawas sa kanyang ganda. Pakiramdam ko ay gusto ko na siya. Kaso lang, hindi ako sigurado kung papatulan niya ako. Malaki ang agwat ng edad namin. Baka kasi kuyang lang ang tingin niya sa akin. Pagkaupo niya sa lamesa ay sabi niya, Kuya Jerome, bakit? Sabi ko naman, ha? Anong ibig sabihin ng tanong mong bakit? I mean, bakit ka ganyan makatitig sa akin? Pasensya na. Napakaganda mo kasi kahit na galing ka pa sa pag-iyak. Sana makatagpo ka ng lalaki na mamahalin ka ng totoo at huwag kang sasaktan. Sabi niya naman, simple lang naman ang hanap ko sa lalaki, kuya. Maliban sa pagiging mabait, gusto ko may kakayahan siya na iligtas ang buhay ko sa sitwasyon ko ngayon. May hindi magandang hinala kasi ako ngayon kay mami. Maaaring gumagamit na rin siya ng bawal na pulbos. Dahil palagi siya nawawalan ng pera at iritable kapag hindi makaalis ng bahay. Kapag ganoon ang problema, sigurado ng pagkasira ng buhay niya. Ayoko madamay kaya kailangan ko ng lalaking kaya na akong saluhin agad. Ikaw ba, kuya? Kaya mo ba akong saluhin? Napalunok ako ng laway dahil hindi ko akalain na ako na agad ang target ng mga tanong niya. Ang sabi ko naman, oo naman. Unang-una, may maayos at stable na akong trabaho. Promoted na nga ako as supervisor. Pangalawa, single ako at walang ginagastos ng iba maliban sa sarili ko. May balak nga ako na kausapin ko si Aling Mary na baka gusto nilang ibenta ang unit na ito at ako nang bibili. Para may sarili na akong bahay. Mukhang forever na ako sa kumpanyang pinapasukan ko kaya kailangan ko na rin ng permanenteng matitirhan. Ang galing mo naman pala, kuya. Tapos wala ka pang bisyo. Sagot niya. Sabi ko naman, enough na munang kwentuhan tungkol sa akin. Kumain na tayo habang mainit pang kanin. Okay, sige kuya. Sagot niya na may matamis ng ngiti habang kumakain at panay pa rin ang titig ko sa kanya ng palihim. Parang mas lalo akong ginaganahan kumain kapag nakikita kong napakaganda ng kasama ko na naghahapunan. Noong makakain ay sabi niya, Kuya, ako nang maghuhugas ng mga plato para naman makabawi ako kahit kaunti sa pagpapakain mo sa akin. Sige, ikaw bahala. Pero wag mong isipin na pambawi yan dahil hindi mo naman kailangan bumawi. Okay, sabi mo eh. Sagot niya pa. Tapos iniwan ko na muna siya sa baba. Umakyat na muna ako para maligo at magbihis ng pambahay na damit. Naka-slacks pa rin ako noon at black undershirt. Hinubad ko lang kasi noon ang suot kong polo galing sa office. May under naman ako na black shirt. Noong matapos akong makaligo ay muli na akong bumaba. Pagkarating ko sa baba ay naroon na siya sa sofa at nakaupo. Sabi niya, Kuya, salamat sa pa-dinner. Uuwi na ako sa bahay. Mukhang uulan eh. Sabi ko naman, sige, you're welcome. Tapos lumabas na siya sa pinto. Isinara na niya ang gate pero hindi ko na muna inilak. Para kung maisipan niyang bumalik ay makakapasok siya kaagad. Noong ako na lang mag-isa sa bahay ay nag-on ako ng TV at nanood na lang muna. Makalipas lang siguro ang kalahating oras ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman isinarado ko na ang bintana at pintuan. Hindi na rin ako naglakpan ng gate dahil ayoko mabasa ng ulan. Hanggang sa marinig kong may kumakatok sa pintuan ko. Kaya dali akong tumayo at inusisa kung sino. Si Bianca yun, basang-basa sa ulan. Ang sabi ko sa kanya, bakit ka sumugod dito kahit malakas ang ulan? Baka magkasakit ka niyan. Sabi niya naman, Kuya Jerome, papusukin mo na ako agad. Takot ako sa kulog at kidlat. Ganun ba? Sige, halika. Biga ko pa at agad kong isinarado ang pinto pagkapasok niya. Dahil malakas ang hangin sa labas, kaya humahampas talaga ang ulan sa pintuan ng bahay.
Nang biglang nagkaroon ng mabilisang pagliwanag gawa ng malaking guhit ng kidlat na nasundan ng pagdagundong ng kulog. Napatuloy naman si Bianca at napayakap sa akin. Mukhang umiiyak na nga dahil nanginginig ang kanyang katawan. Nasabayan pa ng pagpatay ng TV at pagpatay ng lahat ng ilaw. Ang sabi ko naman, lagot na, brown out. Bianca, maiwan muna kita dito sa may sala. Kukunin ko lang ang lighter at kandila sa kusina. Kuya, ayok mapag-iwan, sama ako. Okay, sige, tara pala. Wika ko pa, dahil alam kong walang solusyon sa takot niya, kundi ang isama siya kung saan man ako mapunta. Noong makapagsindi na ako ng mga kandila, ay saka ko binunot muna ang saksakan ng TV at electric fan. Bala ko kasi na umakyat na, total wala ng kasiguraduhan kung gaano katagal ang brownout. Patuloy pa rin nanginginig si Bianca habang nakahawak sa braso ko. Doon ko naalala na basang-basa nga pala ang lahat ng kasuotan niya. Kaya sabi ko, "Ala Bianca, basang-basa ka pala, kaya ka nanginginig." Sabi niya naman, "Kuya, baka pwedeng pahiramin mo ako ng maluwag na t-shirts dyan. Tapos kung may boxer shorts ka na hindi pa nagagamit." Ang sabi ko, "Oo, sige, heto ang kandila. Maligo ka na sa banyo para hindi ka magkasakit." Inilagay ko ang isang kandila sa banyo tapos pinapasok ko na siya. Pero ayaw niyang isarado ng tuluyan ang pintuan. Hayaan ko lang daw siya na nakabukas kaunti dahil natatakot siya. Kaya hinayaan ko na rin at pumasok na muna ako sa loob ng kwarto para ihanap siya ng pagbibihisan. Noong makahanap na ako ng mga damit na ipapahiram sa kanya, ay tumayo na ako sa may pintuan ng banyo habang nakahawak ang isang bagong tuwalya. T-shirt na white at boxer shorts. Agad niya naman yung kinuha pero hindi ako pinapaalis sa may pintuan para daw hindi siya matakot kapag muli na namang kumulog ng malakas. Noong matapos nga siyang makapagbihis ay doon ko na muna siya pinaupo sa upuan sa harapan ng dresser. Ang sabi ko sa kanya, "Maiwan muna kita rito nanginginig ka pa rin Ipagtitimplang muna kita ng mainit na gatas para mawalan panginginig mo. Huwag ka mag-alala, hindi ka tatamaan ng kidlat dahil sarado naman ang mga bintana at makapal ang kortina. Hindi mo rin masyadong maririnig ang kulog dito sa loob dahil naka semi-soundproof ang kwartong to." Sabi niya naman, "Salamat kuya." Wika niya at iniwan ko na siya sa kwarto. Saka ako bumaba para magpainit ng tubig sa kalan. Nagtimpla ako ng gatas para sa kanya, kape naman para sa akin. Noong muli akong umakyat ay dala ko na yon. Binuksan ko ang bintana kaunti para naman may pumasok na malamig na hangin. Medyo umiinit na kasi sa loob ng kwarto. Ang sabi niya, "Kuya, dito na ako makikitulog sa iyo Inalak ko na rin naman ang pintuan ng bahay namin. At saka bukas pa ng lampas katanghalian uuwi si mami. Madalas ganon talagang schedule niya lalo kapag weekend at wala naman siyang duty sa trabaho." Sabi ko naman, "Oo, walang problema. Pero kung sakaling malaman to ng mami mo, bahala ka na magtanggol sa akin Ayaw kasi na mapaparatangan ako ng masamang tao. Lalo kung nagmamabuting loob lang naman ako." "Opo kuya, huwag ka mag-alala." Sagot naman niya. Siya nga pala Bianca, magkatabi tayong matutulog dahil wala naman akong ibang higaan. "Walang problema sa akin kuya, mag-iinarte pa ba ako sa'yo? Ako na nga yung namimerwisyo dito." Saktong natapos lang namin inumin ang pampainit ng sikmura ay bigla nang bumalik ang kuryente. Sabi niya naman, "Kuya, may aircon ka?" "Oo, para hindi ko na kailangan magbukas ng bintana at maging tuloy-tuloy na rin ang tulog ko ng mahimbing." "Wow, nice naman kuya. Makakatulog din ako ng mahimbing kapag may aircon." Wika niya pa. Tapos binigyan ko siya ng sarili niyang kumot at isang unan na bagong palit lang ang punda. Noong sumapit ang 10:00 ay nagsihiga na nga kami. Parehas kami nakatitig sa kisame habang nagkukwentuhan. Halos mag-aalas 11 lang yata noon ay napansin kong wala nang sumasagot sa mga tanong ko. Tapos naririnig ko ang kanyang mahinang paghihilik. Kaya naisip kong tulog na pala siya. Sinubukan kong pumikit pero nahihirapan akong makatulog. Hindi lang dahil sa uminom ako ng kape,
kundi dahil hindi ako makapaniwala na may katabi akong napakagandang dalaga sa higaan ko. Nasabi ko na lang sa sarili ko, mahirap to. Ibig sabihin buong magdamag kong paglalabanan ng sarili kong kagustuhan na may gawin sa dalagang to. Napakahirap talaga noon. Lalo at kulay puting maluwang na t-shirt ang pinahiram ko sa kanya. Panay ang aking buntong hininga at paglunok ng laway. Pinilit ko na rin ang aking sarili na matulog. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Pero hindi ako makapaniwala sa eksenang aking nagisingan. Naroon na kasi ang kamay ko sa loob ng damit niya. Pero mahimbing pa rin ang kanyang tulog at walang nagbago sa kanyang posisyon ng paghiga. Kaya naman dali-dali ko yung inilabas at sa kabilang bahagi na humarap. Nag-aalala ako dahil baka magising siya at namalayan yon. Siguradong mapagbibintangan ako doon na hindi ko sinasadya naman kahit pa ang totoo ay hindi naman talaga. Siguradong hindi rin siya maniniwala sa paliwanag ko. Sa kabutihang palad ay nakatulog rin naman akong muli. Noong magising ako, ay siya naman ang nakadantay sa akin, ang hita tapos nakayapos rin sa akin, ang kamay niya. Nakatitig lang ako noon sa napakaganda niyang muka, pero hindi ako gumagalaw. Hanggang sa unti-unti siya nagmulat ng mata. Nung mapansing nakayakap siya sa akin, ay bigla siyang umayos ng higa. Ala, Kuya Jerome, sorry, hindi ko sinasadya, promise. Sabi ko naman, ano ka ba? Sinadya o hindi, parehong walang problema sa akin yon. Simpleng dantay at yakap lang naman yon. Normal yan sa mga natutulog. Eh, ikaw ba kuya, yung mayakap ka rin? Oo, nagising rin ako na nakayakap ako sa'yo. Kaya nga pinilit ko nilang ibaling ang posisyon ko sa gilid. Dahil baka magising ka tapos hindi ko sinasadya eh. Hindi mo ako paniwalaan at pag-isipan pa ng masama. Naku kuya, kilala ko ng pagkatao mo. Alam ko mabait at maginoo ka. Kaya hindi mo yun gagawin ng sinasadya. Mabuti naman at ganun ang tingin mo sa akin. Oo naman kuya. Ang laking tulong na kaya ang naibigay mo sa akin. Kasama na itong pagpayag mo dito na ako matulog. Sabi ko naman, sige pala, babangon na ako. Gusto ko ng pandesal sa umaga, tamang-tama, alas 7 pa lang. Siguradong may pandesal pa sa bakery sa unahan. Sige kuya, ako naman na magluluto sa kusina mo. Ayos lang ba? Oo sige, ikaw nang bahala pumili ng lulutuin. Wika ko at agad na akong umalis para bumili ng pandesal. Pagkabalik ko nga ay nakapagluto na siya ng sunny side up egg, hot dogs at spam. Niluto niya rin ang kanin bilang sinangag dahil mas gusto niya raw magkanin sa umaga kaysa sa tinapay. Ako naman ay pandesal ang ipinaras ko doon. Pasado alas 10 ay umuwi na siya sa kanila at saktong pagsapit ng alas 11 ay dumating naman ang mami niya na si Regine. Kinahapunan noon nakatambay ako sa labas ng bahay ng lapitan ako ni Regine. Ang sabi niya, "Hi Jerome, summer na, may company outing kayo?" Ay, oo meron. Pero wala pang scheduled venue. Jerome, baka gusto mong sumama mag-outing kami ni Bianca sa Zambales. Mas masaya kung tatlo tayo. Para naman makilala ka pa namin lubusan. Ang sabi ko naman, oo, walang problema, okay sa akin. Kailan ba? Sa next Saturday, up to Sunday afternoon tayo. Sige, ano bang ambag ko? E di, hati tayo sa lahat ng magiging expenses gaya ng gas, toll fee, food at cottage na tutuluyan doon. Sige, okay sa akin. Okay, Saturday na umaga tayo aalis ng mga 5:30 AM. Okay. Muli kong pagsang-ayon. Kahit papaano ay excited akong maligo sa beach dahil magmula noong magsimula akong magtrabaho ay hindi na ako nakapagbakasyon. Kaya kahit papaano ay gusto ko nang mag-relax. Kahit ilang araw lang. Sumapit ang next Saturday, maaga akong gumising dahil 5:30 AM nga ang usapan ng pag-alis namin. Naligo na ako at nag-almusal. Noong ready na ako ay lumabas na ako ng bahay, bit-bit ang backpack. Nakita kong nasa labas ng bahay si Bianca nakamukmok at nakasimangot. Sabi ko pa sa kanya, "Oh, si mami mo nasa na? Di ba ngayon ang alis natin papuntang Zambales?" Sabi niya naman, "Pumasok ko na lang sa loob, naroon siya sa kusina nag-aalmusal." Ang labo niyang kausap.
Sagot pa ni Bianca, kaya nagtaka ako. Pumasok ako sa bahay, tapos tinawag ko ang pangalan ni Regine. Sumagot naman siya. I'm here, Jerome. Tuloy ka dito. Pagkalapit ko ay sabi ko sa kanya, hindi ba tuloy ang lakad natin? Walang sasakyan mo sa labas ah. Sabi niya naman, yun nga ang problema, Jerome, nasa mekanikong sasakyan. Kailangan palitan ng alternator, kaso wala akong perang pantubos. May pera naman sana akong budget para doon, kaso nakasulubong ko kahapon ng taong pinagkakautangan ko. Na-corner ako dahil sa may harapan ng ATM machine niya ako nakita at siningil. Kaya ayun, naibayad ko doon ng pera ko. Hindi ko to matupos sa taliran sasakyan. Pasensya na talaga, Jerome. Hindi ko naman inakala na magtatagpo ang landas namin ng pinagkakautangan ko. Ilang buwan ko na nga yung tinataguan. Baka may cash ka dyan. Pahiram mo muna ako para makuha kong sasakyan at matuloy pa rin tayo. Huwag ka mag-alala, hindi kita pagtataguan. Magbabayad naman ako. Hindi nga lang agad-agad. Sabi ko naman, okay, sige, papahiramin kita. Noong makuha ni Regine ang perang inutang niya sa akin ay agad siyang sumakay ng tricycle papuntang talyer para kunin ang sasakyan. Sabi naman ni Bianca noong kami na lang, naniwala ka naman sa kwento niya na nasa lubong niyang inutangan niya. Sabi ko naman, oo, bakit hindi ba yung totoo? Naku, hindi ko rin alam. Basta silang ang alam ko. Lasing si mami noong umuwi kagabi at may kung ano-anong hindi magandang bagay na nakita ko sa kanyang bag. Sabi ko naman, hayaan mo na, naibigay ko na yung pera eh. Enjoy na lang natin ang outing natin ng 2 araw. Hindi siya umimik at umakyat na sa kwarto sa itaas. Pagkababa ay may dala na ring backpack na pinaglagyan ng kanyang baon na damit. Pagkarating ni Regine ay agad na rin kaming umalis. Masasabi kong luging-lugi talaga ako sa lakad na yon. Parang sagot ko na tuloy lahat ng expenses. Ako ang nagbayad sa pinamili naming pagkain, sa akin na rin ang gas at toll fee, pati na rin ang room na inoccupy namin pagkagaling sa resort. Pagkarating sa resort, ako rin ang nagbayad. Noong naroon na kami ay parang napakaraming pera ni Regine. Kung ano-anong pagkain ang in-order, yun pala ako ang pagbabayarin. Nakita ko napapayuko na lang si Bianca at mukhang nahihiya sa pinaggagawa ng kanyang ina. Nung sumapit ang hapon ay naligo na nga kami sa dagat. Marami rin ang guest sa beach na yon. Napansin kong mabilis magkaroon ng mga kakwentuhan si Regine. Mga lalaki, tisoy, hindi ko rin masabi kung foreigner ba. Mga nag-i-English din kasi kapag nagsasalita. Ang sabi ni Bianca, Kuya Jerome, sorry talaga. Binalaan na kita tungkol kay mami, diba? Pero mukhang nabola ka pa rin niya. Tignan mo nga oh, tayo ang kasama magpunta dito para mag-beach. Pero kita mo, naroon sa ibang cottage nagsasaya. Ang sabi ko naman, mukhang sanay na talaga si mami mo sa mga socialization, lalo na sa mga lalaki. Dahil ang bilis na makahanap ng mga tropa. Noong sumapit ang hapon ay pumasok lang si Regine sa room namin para magbihis. Ang sabi niya na kumain lang daw kami ni Bianca dahil doon na siya kakain sa grupo noong mga lalaki na kilala niya. Baka magdamag daw silang magiinuman doon. Nakita kong nagroll lang ng kanyang mata si Bianca at halatang bad trip sa inaasal ng kanyang mami. Ilang saglit pa ay umalis na nga si Regine at napakabango noon. Napapailing-iling na lang si Bianca, kaya sabi ko sa kanya, tara na, kumain na tayo para after natin kumain ay maglakad-lakad na muna tayo sa tabing dagat. Kalimutan mo na lang si mami mo, para hindi masira ang mood mo. Kunwari na lang, tayong dalawa lang ang narito. Sabi niya naman, sobrang nakakahiya talaga si mami, lalo na sa'yo. Sabi ko naman, kakasabi ko lang diba, nakalimutan na muna natin siya. Magsaya na din tayo para sa atin. Dahil sigurado, masaya rin naman ang mami mo doon sa kabilang grupo. Hindi na siya umimik at nagsimula na lang kaming kumain. Matapos makakain ay lumabas na kami ng room. Inakbayan ko siya sa balikat, sabi-sabing, oh, chill out. Kalimutan ng problema at i-enjoy ang magandang environment. Sabi niya naman, salamat Kuya Jerome. Tapos yumakap sa bewang ko.
Kaya nagmukha tuloy kami magkasintahan na naglalakad sa gilid ng beach. May mga ilaw naman kaya maliwanag ang paligid. Pagkarating namin sa reception ng resort, ay bumili ako ng 4 na pirasong Incan beer, tapos 4 na piraso noong malalaking barbecue. Saka kami nagpatuloy sa paglalakad at naghanap ng pwestong mauupuan sa may tabing dagat. Nakasandal siya sa balikat ko habang nakatingin sa dagat. Pinipilit ko siyang magkwento ng masasayang bahagi ng buhay niya para makalimutan muna ang panandalian, ang inis sa kanyang mami na mukhang nasa private party na at puro lalaki ang mga kasama. Noong sumapit ang 10:00 ay masyado nang malamig ang ihip ng hangin. Maging ako ay nilalamig na rin. Sabi niya pa sa akin, "Tara Kuya Jerome, balik na tayo sa room natin. Hindi ko na kaya ang lamig eh." "Okay, sige tara na." Sagot ko pa at inakay siya sa bewang para makatayo. Muli siyang yumapos sa bewang ko habang naglalakad kami papabalik sa aming unit. Pagkarating sa unit ay diretso na akong humiga sa kama ko. Isang buong kwarto yon na studio type. Naroon na ang 2 malapad na bed, ang maliit na kitchen, maliit na sala at CR. Wala na yung divider, basta pa-square lang yung unit at naroon na lahat. Humiga ako at pumikit. Nasabi ko sa sarili ko na isa na namang gabi ng pagtitiis at pakikipaglaban sa pagnanasa ang dadanasin ko sa gabing yon. Habang nasa ganoon akong sitwasyon na nakapikit, ay bigla kong naramdaman na umupo si Bianca sa kama ko. Hinayaan ko lang at patuloy akong pumikit hanggang sa naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang labi sa akin. Doon ako napamulat, pero muli akong pumikit noong makitang nakapikit siya. Akala ko ay hanggang ngayon lang yon. Pero sabi niya sa akin, "Kuya Jerome, pumapayag ako na gawin mo sa akin ang bagay na yon." Sabi ko naman, "Ha? Bakit?" "Kasi kuya, hindi ko na alam kung paano palulunukin ang kahihiyan dahil sa mga nagawa sa'yo ni mami. At least kung ibibigay ko sa'yo ang sarili ko, makakabawas ako kahit kaunti sa pagkakautang niya." Sabi ko naman, "Hindi ikaw ang nangutang kaya hindi pwedeng ikaw ang magbabayad. Pero kuya, gusto ko." Sabi ko naman, "Sige, ganito na lang. Papayag ako sa gusto mong mangyari, pero hindi bilang pambayad sa utang ang dahilan." "Ano pala?" "Kundi dahil gusto mo na rin ako kagaya ng pagtingin ko sa'yo." Sabi niya naman, "Ha? May gusto ka pala sa akin kuya?" "Oo naman, matagal na." Bakit di mo sinasabi?" "Kasi baka iwasan mo ako, isipin mo na lang na 26 years old na ako tapos ikaw 19 pa lang." Ano naman kuya, hindi na rin naman ako bata. Pwede na ako magdesisyon para sa sarili ko at kung sino ang gusto kong mahalin. At heto, aaminin ko na sa'yo ang totoo. Mahal na kita. Kaya sa tuwing nasanganib ako, ay sa'yo ako tumatakbo dahil alam kong poprotektahan mo ako. Kuya, gusto mo ba ako maging girlfriend? Oo naman, hindi ko yung tatanggihan. Di tayo na pala. Sabi ko naman, sige tayo na pero wag mo munang sasabihin sa mami mo. Dahil baka bigla kang palayasin at patigin sa pag-aaral. Ano naman? Sabi mo, sasaluhin mo naman ako, diba? At kayang-kaya mo na rin akong pag-aralin. Oo, tama ka naman, pero ayoko magkaroon ng gusot ni mami mo. Ang dahil sa akin. Kaya hayaan na muna natin na wala siyang alam. Saka na natin sabihin sa kanya kapag nakagraduate ka na. Ibig bang sabihin, kuya, pwede natin gawin ang bagay na yon? Hindi pa rin. Ha, bakit hindi? Kasi nasa public resort tayo. Alam mo ba ang mangyayari sa'yo kapag ginawa natin yon? Ano? Unang-una, dadagnatin ka. Pangalawa, magdudugoy ng hanggang 3 araw. Pangatlo, hindi ka makakalakad ng 2 araw. At kung kaya naman maglakad, siguradong pa isa-isang hakbang. Kaya kung gagawin natin ang bagay na gusto mo, dapat naroon ka lang sa bahay nyo. Pwede rin sa bahay ko. Kailangan din natin na itaon na wala ang mami mo para hindi mahalata. Ganon, ang hirap pala. Wala nakapagsabi sa akin ng ganoon. Pero kuya, bago muna ako igagawa ng baby ha. Hindi pa ako handa doon eh. Enjoyin lang muna natin ang proseso. Pero saka na tayo mag-baby. Oo naman, sagot ko pa. Tapos muli niyang tinawid ang aming distansya.
Pero ganoon lang. Hindi naman itinuloy sa main event. Kinabukasan ay pasado alas 10 na noong makauwi sa unit namin si Regine. Halata na maraming pinagkakaabalahan sa buong magdamag dahil sabog talaga ang buhok at tabingi ang suot na palda. Sobrang sakit rin daw ng katawan at ulo niya. Kaya noong pauwi na kami ng Cavite ay ako na muna ang pinag-drive niya, tapos siya naman ay tulog lang sa likuran ng buong biyahe. Hanggang sa makarating na ng bahay. Magmula noon, mas lalong naging matabang ang samahan ng mag-ina. Dahil totoo nga ang sinabi ni Bianca. Nalulong na si Regine sa bawal na pulbos, hanggang sa biglang hindi na yun umuwi. May mga pulis rin na nagpunta sa bahay nila at nagtatanong kung nasan si Regine. May boyfriend daw kasi yun na seller ng bawal na pulbos at kasama na si Regine sa wanted dahil nagbebenta na rin siya. Doon na natakot ng gusto si Bianca kaya ang sabi niya, "Kuya Jerome, pwede bang dyan na ako tumira sa'yo? Hindi na babalik si Mami. Dahil nagtatago na daw sila sa mga pulis. Wala rin akong pambayad sa renta nitong unit namin." Sabi ko naman, "Oh, walang problema." Kaya sa mismong araw na yon ay hinakot namin lahat ng mahalaga nilang gamit sa bahay ko. Tapos yung mga luma pati na mga damit ni Regine ay pinamigay namin sa DSWD para maipamigay sa mga nasalanta ng bagyo. Noong magkasama na nga kami ni Bianca sa bahay ko ay doon na namin ginawa ang bagay na pareho namin gustong gawin. Wala nang dapat pang pagtaguan dahil wala na si Regine. Ako na rin ang nagpaaral kay Bianca hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. Yung bahay naman na nirerentahan ko ay naging sa akin na nga talaga dahil ibinenta na sa akin ng may-ari. Noong nakatapos na ng kolehiyo si Bianca ay pinalipas lang namin ang 2 taon saka na kami nagkaanak. Kaya ngayon ay masaya na kaming namumuhay na magkasama bilang isang buong pamilya. Si Regine naman ay hindi na talaga namin nakita pa kahit kailan. Ayun, my loves, isa na namang magandang kwento ang ating natunghayan. Sana iyong nagustuhan ang kwento nating ito ha. Maraming salamat my loves sa iyong pakikinig. Magsama-sama tayong muli sa mga iba pang mga kwentong i-upload ko pa dito. At huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-comment na rin sa ibaba. Stay tuned na lang mga my loves, walang bibitaw. Abang-abang palagi. Take care and bye-bye!